del Sur. This is 89.7 Agusan Radio FM, the broadcast radio station of the provincial government of Agusan del Sur. 89.7 Agusan Radio, a station that delivers relevant, fresh news and information. 89.7 Agusan Radio, a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kalinaw o kahimsog sa panglawas. Inyong mabati matag Martes sa alas 7 sa gabi. Uban ni Dr. Milhamid Tumawis. Kalinaw o kahimsog sa panglawas. Petsa 25 ng buwan ng Marso taong 2025 alas 7:05 ng maulap-ulap na maambon-ambon ng Martes ng gabi rito sa Patinay, Agusan del Sur, ang ating himpilang DXGP 89.7 FM Agusan Radio,
ang pagbabalik ng ating prinsiping manggagamot, ang ating programang kapakipakinabang, ang programang Kalinaw o Kaimsog. Little child, you must show. Maayong gabi sa among tanan na mga amigo-amiga, mga kaigsunan, sa ating mga amigo-amiga dyan sa mga karinderya na hanggang ngayon ay nakabukas, sa ating mga sidewalk vendor dyan, sa ating mga bus terminal, mga biyahero-biyahera, ang ating mga night shift, sa mga security guard sa mga bangko at kanya-kanyang establishmento, sa ating mga hospital, no, at health centers sa sektor ng kalusugan. Kayo ay mga bayani na night shift 24/7 na nagsiservisyo sa ating mga kababayan. And of course, ang ating mga kaigsunan dyan, mga amigo-amiga sa kanilang mga sariling tahanan na ngayon ay oras ng hapunan na sabay-sabay kumain sa hapagkainan dito sa ating bukirin at bulubundukin na Agusan del Sur hanggang dyan sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, dyan sa may dalampasigan ng karagatan ng Surigao del Sur, Surigao del Norte. Pati dito sa ating mga munisipyo na nakikinig sa ating ngayon sa pag-iere, sa radyo na inaabot ng ating 10,000 kHz. Diyan sa may rehiyon 10, sa may Claveria, Gingoog, inaabot ang ating pag-iere dyan. Pati dito sa Davao Region, Davao de Oro, Davao del Norte. Di ko pa nasubukan dyan sa Davao City kung talagang umaabot ang ating pag-iere. Ang ating mga kaigsunan dyan sa may James Star Cable TV na nanonood sa atin naka-live. Same with the social media dyan sa may Facebook Live ay napapanood po tayo dyan. Sa lahat ng ating mga kababayan ngayon, no, na lalo na ang mga person use drugs, ang ating mga kababayan na nalihis sa landas, naligaw, ang pati kanilang mga pamilya na kasamang nagsasakripisyo sa problemang adiksyon, no? Kayo ay binabati natin. Itong programang ito ay kaisa-isang programa na sana dumami pa ito, na halos lahat ng pinag-uusapan rito ay mapatungkol sa problema sa adiksyon, no? Ganyang kahalaga itong programang ito. Sana maraming gumaya sa atin, no? Ito ay namamayagpag na mga mahigit apang 4 na taon na itong programa natin, no? Mapatungkol sa kalinaw, kapayapaan, at saka sa kaimsog sa ating mga kalusugan. Parating main topic natin ay ang ating mga kababayan na nalulun sa bisyo, sa iba't ibang klaseng adiksyon, sa droga man o sa pagsusugal o kung ano man ang problema, no? Kasi nakakaapekto to sa hindi lang sa isang tao kundi buong pamilya, tapos ang buong komunidad hanggang ngayon ay walang katapusang kasama na yan sa problema ng ating bansa na hindi pwede tayo tumigil, no? Kaya itong programang ito ay pinagdadasal natin na dumami, no? Maraming magsasalita na katulad natin para lang itaguyod itong drive natin, itong pakikibaka natin sa addiction, mga kaigsunan. Binabati ko rin ang ating mga P-Woods, mga male and female, brothers and ates, ang tawag namin dyan sa may DTRC, ADS, and patient. Ngayon ay nanonood sila, no? Katatapos lang nila kumain. Pati itong mga outpatient natin sa aftercare program na mga kliyente natin na naway kayo ay talagang magsipag. Kung anong natutunan nyo sa inpatient ay i-apply nyo na yan. Magsipag kalabanin ang mga trigger sa labas. Alam ko nakikinig kayo.
kung hindi man kayo nakikinig ngayon, ay nare-replay naman yan sa social media. Pinabati ko pa rin kayo, no? Kasi yan ang totoong gera. Ang inpatient controlled facility yan, madali lang yan. May nagtuturo sa inyo, almost spoon feeding yan. Ang mahirap dyan, ang aftercare program at saka outpatient, kasi once a week lang yan nagre-report. At saka sa lahat din ang tumatahak ng addiction na hindi pa nagpapatingin sa atin, nagpapatingin sa mga eksperto, sa mga addiction specialist, sa mga rehabilitation practitioner. Kayo ay kung makarating sa inyo itong tinig ko, ay iniimbita ko kayo na kanuman ang inyong nararamdaman, pinagdadaanan, ay kailangan ay maghingi kayo ng tulong sa amin, no? Marami ng treatment and rehabilitation center sa gobyerno, no? Dito sa buong bansa natin, I think mga 24 na kami, no? So, wag kayong mag-atubilin, humingi ng tulong, kasi naniniwala ako mayroon dyan sa utak nyo na talagang gusto nyong umalis dyan sa mundo ng addiction. Okay. Kaigsunan na For the world to see that we're all gonna binabati ko rin ang mga kamusliman natin na I think mga 24 or 25th day of Ramadan, no? So yung Laylatul Qadr, yung the night of power, no? So yung last 10 days ito natitira, siguro mga 5 days na lang or 4 days na lang ang natitira sa Ramadan. Ay pagsumikapan nyo. Alam nyo naman na hindi sa Ramadan, hindi pag-i-enjoy yan, pagtatrain yan, pagdidisiplina yan, pagsasakripisyo yan, no? Hindi yung para lang kumain, para lang makikipag-meeting, tawanan. Hindi po. Ang Ramadan ay nagmi-meditate ka, no? Nagsasalita ka ng kabutihan, gumagawa ka ng kabutihan. Lahat, pagbasa ng Quran, lahat ng mga shortcomings mo ay talagang babaguhin mo yan, no? Yung mga lifestyle mo na iniwan mo ay dapat panatilihin mo. Yung mga hindi magandang lifestyle para pagkatapos ng Ramadan ay tuloy-tuloy na yan. Yun ang silbi ng Ramadan. Yan ang buwan ng pag-ayuno. So ilang araw na lang ay magpapaalam na sa atin buwan ng Ramadan. Ngayon di natin alam kung abot pa tayo next year. Kaya i-internalize natin, no? Para may matutunan tayo. Ang alam ko bilang isang Muslim, disiplina. Muslim ay ang taong may man of peace, a person with peace, no? Salam. Kaya nga po Islam is salam, no? So peace, kapayapaan, no? Ay dito sa atin mukhang iba ang pinapakita na naway itong buwan ng Ramadan ay may matutunan tayo. Ang una-una kong pinagsasabihan ng sarili ko, okay, mga Ramadan Kareem, mga kaigsunan, na isa to sa ating mga kasama, no, na partner natin, no, na talagang siya na lang ang magbabatiin kayo, babatiin ang ating mga liderato. So, Sir Timil, pasok. Boss, good evening, no. Good evening sa mga televiewers natin at saka nakikinig, no. Especially sa mga ano natin dito, no, mga local chief executive, yung congressman natin, at saka yung mga mayor at saka governor, no. Especially sa governor natin na walang sawang nagsuporta palagi from the beginning, no, si Governor Kani. Saka sa incoming natin na Vice Governor, no, si Ma'am Pat. Ma'am, good evening po. Sa outgoing natin, boss, na Vice Gov, no, yung ano na talaga natin, nakita tayo nito sa Manila, boss, si Vice Governor Tortur, no, yes, sa mga congressman, kung Basco at saka kay Kong Ilibong, no, especially sa mga local chief executive natin sa mga municipality at saka sa Bayugan City. Boss, binabati ko yung mga kasamahan natin dyan sa Department of Health, Drug Abuse Treatment and Rehabilitation, no? Sa residential natin. So, ibig sabihin residential, yung mga nasa inpatient, sa mga program, no? Program division, headed by our very own, no? Si Doc Tristan, no?
Pilipinas, no? Of course, yung mga dormitory natin, kay Ma'am Faisa, kay Sir Pipo, at saka sa mga house parent natin, mga nurses, lahat, no? Yung backbone natin dyan sa facility natin. Boss, nagpa-shoutout talaga to. Sige, pa-shoutout. Si Shoot. Sir Kent, no? Si Sir Kent talaga Dumadara. man. May bago akong ngayon, boss, from Bayugan din. Yes. Si Sir Wawi Katipay. Bayugan din si Sir Wawi Katipay. I-affirm ko yan, boss, Ang ating, kasi Radtech, Radtech. no? I-affirm ko magaling yan, yan. boss, kasi during that time na yung dental natin, kasi nag-conduct tayo, boss, ng Oo nga pala, pasalamat extraction, ko no? dyan, yung dental services. Sa mga doctor natin, hindi ko na isa-isahin, but alam niyo naman kung sinong nag-ano dyan. Ang inano lang nila, boss. Actually, mga Seventh-day Adventist yun. Mga SDA, no? SDA, no? From Maraming Davao. salamat sa inyo. From Davao. So, meron pang second, boss? Parang second wave daw, no? Hopefully. Kasi ang inano lang namin dyan, hindi lang, kumbaga, sa facility namin, hindi lang behavior. Kumbaga, holistic yung approach ni Bossing o sa amin lahat dyan. Kasi, gusto namin yung paglabas sa mga pasyente, sa mga resident namin, kailangan presentable, no? Hindi lang inano namin yung behavior, kasali na yung mga ano nila. Kasi isang medical or clinical. Isang boss, kumbaga isang rason bakit nasisira yung ngipin nila dahil sa chemical. Hindi kasi mabisyo yan eh. Mabisyo. So hindi na yan nagtututbrush, panay smoking yan. Smoking. Kasi yan ang addict, magkakasama na yan. Meron tayong na sir boss na all in all, meron tayong 99 ka residents. No? 99 residents na nabunutan at saka nalinisan. Everything na dental services. Meron ding 4. So all in all, meron daw, sabi ni Doc Jan, na meron daw 103 na pasyente na napagserbisyuhan. No? Ay, maraming salamat dyan sa... Kay Doc Mitch, no? Doc Mitch, mabuhay ka. Kay Sana Doc hindi ka Ernst. Doc Ernst. Kasi Ernst. mga SDA yan, no? Lahat. Kanina ko, Sir Timel, no? Gusto ko yung magkakaiba tayo ng reliyon. Kasi diversified. That is a strength, no? Nakikinig ngayon si Doc Hernan, boss. Duty ngayon. Si Dr. Ernst, Hernan Baluis, mga kasama niya sa Seventh-day Adventist na mga dentist. No? So, wala ako nung Sunday eh. Boss, meron pa. Baka maano natin kasi baka sabihin na hindi natin na-recognize. Meron ding mga ophthalmologist daw doon. Oo nga pala, nakalimutan ko. Optometrist. Optometrist, sorry. So, dalawang team yun. Dentist na teams, group of dentists na to yata, 3 rin na optometrist yata. So, wala kasi ako nung last Sunday. So, nakita rin ang kanilang mata. Si John Sahay, yung pala, natagal kami hindi nakita nun. Nag-field report yata siya. So, ayun, pasalamatan mo. Si Doc Miss Doc, sana marami pa tayong maserbisyo. Alam ko na isa ka sa mga dyan. Saka kay Doc Jan, no? Lahat ng mga nurses, lahat ng bumubuo doon, no? Sa Radtech, sa laboratory ng mga medtech natin, boss. Tulungan sila doon, isang team, no? Siyempre. So, nagpapasalamat kami, especially in behalf kay Bossing, although wala kami doon, pero all out support kami dyan palagi sa mga pasyente natin. Boss, anong update natin ngayon? Shout out good evening, shout out from Les Nieves, Agusan del Norte, si Chris Toralba. Ayan. Chris Toralba, parang yan, pinsan dyan sa mga ko dyan. Kasi Toralba yung Doc, basin pwede ma-discuss sa sunod about sa schistosomiasis. How to prevent, how to cure. Titirahin natin to. I-discuss kung asa nakuha og unsa siya kadelikado nga sakit. Suggestion lang ni Doc, kung pwede kay kasayod ko daghan mi nga naani nga balatian. Salamat po. Marami dyan sa Les Nieves ang schistosomiasis, no? Itatopic natin yan next week. Pero mukhang holiday lang next Tuesday, no? Kasi Eidul Fitr eh. So, kung hindi man lang ako makapag-ere next week, baka next week na. Maybe on, kasi April 1. So, maybe nung April 8, no? Madam Chris Toralba, didiscuss natin yung schistosomiasis, no? Yan. Panigurado yan. Uy, tanda mo yan, Sir Timil, no? Dante Luna, 2 p.m. Yan.
God bless your program. Yan, niyakap niya ang program. Yan, ang Trento, Agusan del Sur, napaka-active nating mga taga-subaybay. Speaking of yung sa dental, no, medical side yan eh. Ang ating mga person use drugs, kaya nga sabihin natin na lahat na emotionally damaged, mentally ill, clinically severely may sakit, illnesses talaga, everything, no, financially bankrupt, everything. Kaya sa medical side talaga yung ngipin nila nasisira yan kasi kaya nga lifestyle problem to yung addiction eh. So panay yosi, panay alak, hindi na nagtututbrush yan, daming hindi maayos, yung drugs pa na chemical, nasisira niya yung no? So hindi magandang lifestyle, kaya lahat ng nagda-drugs ay sira ang ngipin. Di ba? Meron ka ba nakita na addict na sobrang linis, sobrang maasikaso sa katawan? No. Ano yan? Minsan hindi nakakaligo yan. Iba na. Di ba? So, mag-toothbrush, hindi rin makapag-toothbrush. Kaya talagang ang dental section natin ay dapat active na active. No? Yan, binibigay natin yan. So, speaking of clinical and medical, nagpapasalamat kami sa commission sa Center for Health and Development Region 13. No other than ang RD, no, paritan na yata si Sir, no, RD Cesar Casion, no, at siyempre sa head niya sa ARLED si Dr. ano ba ang pangalan ni Brad to Changa. Changa. Dr. Changa, Brad, maraming salamat sa inyo ni RD kasi inaprubahan nyo yung serum electrolytes natin at saka hemoglobin A1C na laboratory. Tayo po ay level 1, ongoing na tayo sa level 2, ang tawag po dyan. Because we are the government, we are the one who regulate the law. We are the one who regulate the policy. So, yung demand naman natin ay talagang kailangan. So, inaprubahan tayo. Nasa gobyerno rin tayo. Yung serum electrolytes, ibig sabihin yung potassium, sodium, chloride, yan po ay nasa laboratory na namin. Wow. At saka yung hemoglobin A1C para sa diabetes. No? Na testing, blood testing na mas accurate yan kaysa yung random blood sugar test, no? And even the fasting blood sugar. Lalo na yung hemoglobin A1C, yan sa monitoring yan So, yan, kompleto po kami dyan. Ganyan po kahalaga. Kaya nga minsan may medyo na sumamala lang loob ng mga kasama natin na rehabilitation practitioner. Kasi sabihin natin wala silang laboratory, tayo mayroon, di na natin yun, kasalanan yun na tayo, pinagsikapan natin ng laboratory, tsaka x-ray, radiologic section, kasi nga basic services yan mayroon tayong space dyan, mayroon ngang machine na x-ray, pinaandar ko lang, tapos it is also legally bound and mandated by law kasi ang DBM staffing pattern, meron akong pathologist, radiologist, medtech, radtech, laboratory technician, isang mo ilalagay. So talagang pinagsikapan ko yan, kaya late na tayo magpa-ISO Yan ang uunahin ko. So, yun nga, masama loob natin, sabihin, ano bang naitutulong ng laboratory sa mga pasyente? Nagulat ako. Yun yung wala kong boses noon. Sabi ko, ano ba to? Parang di doktor. Kasi isa na, tulad ngayon, no, na dagdagan kami, na serum electrolytes, hemoglobin A1C, napakalaking halaga po. Hindi kailangan lumabas. Yung doktor, pag nagra-rounds, hindi siya hirap mag-request ng laboratory kasi we have already inside in our health facility na laboratory at saka radiology section, no? So, pag may napilayan dyan, dami nga natin nakitang pneumonia May mga pulmonary mass pa. Kasi tulad ng sinasabi ko, ang ating mga person use drugs, sila yung mabisyo. Ang dami, mga TB yan, may mga pneumonia yan, pleural effusion, nagkakatubig sa baga. May mga HIV pa nga standard natin yan. Kasi nga, wala nang pakialam sa lifestyle, sa sarili. So, laboratory and radiologic section is crucially significant.
At saka itong parating na next week, dyan sa may Camiguin na management review natin, baka matouch yung OPCR. Talaga nilabang ko. Sabi ko, bakit ko hindi ilalagay sa aming performance? That is a perform was already delivered and was mandated because that is a basic significant services. Basic services. Kaya nakaka-bad trip yung may tutulong sa laboratory ang pasyente. Yan, dami. Kawawa naman itong ano. Alam mo, I'm legally sound, I'm ethically sound. Kahit saan doon, balik-balik ta rin mo. Hindi ko pinaglalaban na kung tama. Ako ay nilagay ko lang. Dahil inumpisa natin to, Sir Timil, inumpisa natin ng tama. Correct. So, hindi porke nakagawa tayo, minamalit natin yung iba. No. Gusto nga natin tulungan pa eh. O, tinan mo ang TRC Malagos. O, si RJ. O, ayos. Kasi, naging dikit sa atin yan. Sabi ko, gawin mo na yan. TRC Bukidnon. No. Doc KP. KP. No? So, ganun yun. No? Hilaan tayo pataas, hindi hilaan pababa. So, ano lang yan, no? Tulungan, boss. So, clinically, medically, kailangan nila yan. Yeah. Paano mo dati, hirap na hirap tayo, parating na sa DOP. Di ba? Ganyan po ka-importante, kaya nagpapasalamat kami. Meron na, actually, karamihan sa pasyente, magandang research study yan, yung hypokalemia eh. Yung maraming kinukulang sa potassium eh. Kasi alam mo itong mga stimulant kasi itong shabu eh. Karamihan sa shabu, di ba? Yeah. Na patient using shabu. So, galaw ng galaw, hyper, kaya yung potassium na ubos. Basta ang daming causes yan. Kaya tama-tama, meron tayong potassium sodium chloride, serum electrolytes, no? From level 1, dapat pang level 2 yun. Inaprubahan tayo, no? And this is all benefited by our clients. As I've said many times, several times, public service is solely depend on the public demand. Diba? Yeah. Actually, hindi yan innovation. Huwag niyo sabihin na nag-innovate yan si Doc Prince. No. Basic yan. Wala pa tayo sa innovation. Diba? Yeah. So, maraming salamat, Center for Health and Development, Caraga, Region 13, si R.D. Casyon, Sir Boss, at saka si Brother Dr. Changha. Yan, ang R-lead natin ngayon, no? Yan, no? So, accomplishment namin ay accomplishment nyo. Ganun lang yun. Di ba? Sir Timil, yung Family Day. Wow. Boss, first natin yan, for 2025, no? Kasi every quarter kasi natin yan. Buti na lang, boss, despite the fact na medyo hindi maano yung community natin, pero pinayagan mo kami na mag-Family Day. Nagpapasalamat din kami sa mga all out support sa admin division natin. So, actually, boss, last Saturday, we facilitated, no? So, meron tayong marami-rami din, boss, despite na medyo ang concern kasi nila, kasi malalayo, no? From the very beginning, yung mga pasyente natin is hindi lang galing dito sa atin, pero marami dito sa Davao, Surigao del Sur, meron pa dun sa Region 10. Pero dumating, boss. Fortunately, dumating. Meron mga pamilya nila. Yeah, pamilya. So, ida-allow natin, boss, ang purpose kasi natin to para makita din nila, no? Para motivation sa pasyente, but with limited, boss, no? Kasi yun talaga yung term natin doon, no? Hindi naman masasabi natin na sa isang recovery drug dependent, RDD, meron talaga yan, no? According sa iyo, kanina, boss, nag-usap tayo na meron yan sa batas natin, no? Actually, bukod sa family involvement therapy, therapy yan. Hindi pwedeng walang pamilya dyan. Support, no? Family support. Family support, kaya ang tinatawag namin FIT, no? Therapy yan. Hindi pwedeng wala. Bukod pa doon, legally bound. Ayan. Nasa RA 9165, Article 4, Section 41. No, mayroon pa yun eh. Ilang section yun? 3 eh. Talagang mandato yan. Hindi yung pamilya mo na adik itatapo mo na sa rehab. No. May nakakakibat na responsibilidad ka, di ba? Yeah, correct. Diba? Correct. Yan talaga yung pinistest out natin ngayon. Tulad niyan. Marami tayong pasyente. Sabi nga natin paulit-ulit, the family will be the major cause
of recovery. Yeah. On the other side of the coin, the family will be the major cause of relapse. Correct. Di ba? Di ba may mga pasyente tayo, nanay niya mismo nagtutulak. Kaya, di ba? Correct. Dalawang beses na tayo nag-experience din eh. Yung una, Dami na talaga. boss. nakulong. No? Yeah. Tapos yung iba, kapatid mismo. Yeah. Di ba? Correct. So yan ang mga tinuturo natin. Ano talaga natin, boss, sa Family Day, doon din natin makikita o ma-assess, especially, boss, na ang problem kasi natin dito, although maraming beses na, no, especially from BGMP, boss, paghatid dyan sa atin, sila lang, kasi nga, unang-una, wala daw pera, something like that, busy. So, isang rason din para mag-conduct tayo ng mga Family Day, para makilala natin, and then, ma-reassess natin din yung pamilya, kasi una-una, hindi naman lahat na sinasabi ng mga pasyente na reliable, boss, no? Yun naman ang pinakaano natin doon. Kasi ibase naman natin, doon naman tayo magbabase sa individual treatment ITP natin sa kanila, paano natin sila tulungan. So, yun Kasi lang, boss. ang family, Sir Timil, kasama talaga sa therapy. Yeah. Because all of them, sabi ko nga, may participation, may contribution ng family. Major talaga. Major. Even yung sinasabing childhood trauma sa family pa rin. Yung sinasabi nga na natin yan sa Columbus, di ba? Yung sinasabi natin na because of the family profile na hindi mo maiwasan, broken family. Halos lahat naman sila broken family or hindi ibang nagpalaki. May mga issues dyan. Yan, kaya mahirap ang trabaho natin eh. Hindi kagad yung tableta, syrup, napapainumin mo na lang, injectionan eh. Kasi talagang kakalukatin namin, no? Yung family issues, family, kasi nandyan lahat eh. History. Kasi it will trigger kung di mo ma-address yan, no? No, so, babalik ulit. Geographical location, kahit nandyan yung pamilya. Kaya napakahalaga po sa aming mga person-use drugs na yung participation ng pamilya. Diba? Doon din galing eh. Sabi, hindi namin kasalanan yan, naging addict yan. Pero yes, kailangan yung tumulong kasi pamilya pa rin kayo. Nasa batas yan. No, napakaswerte ng Pilipino. Social responsibility. Yes. Napakaswerte mo naman na ibibigay mo sa gobyerno yung anak mo, yung kapatid mo. Iwan mo na lang, mali po yan. No? Talagang sa social science, kahit saang doctrination, kahit anong batas yan, meron kang responsibility sa pamilya mo. No? Hindi po pwede, ha? So, kaya laga. So, speaking of family rin, ito is applicable sa ating mga pasyente at saka sa mga normal, hindi ko na sinasabi na normal, yung hindi gumagamit. Everybody will be apply to. Itong pamilya. Wala nang sinabi natin kahit kadugo mo yan. Di ba? Kadugo mo nga. Pero nasisira niya. Ang mga plano mo, nasisira niya, nahahatag ka pababa. Di ba? Tulad niyan. Kaya naka-relapse. Kasi nandun pa rin yung kapatid niya. Inom sila ng alak. Katapos ilog na alak, susuyop sila. Di ba? So, not because kadugo mo, not because kahit magulang mo, ay wala kang karapatan. No? The most you can do, kailangan mong iwasan yan. No? Ito, hindi lang sa mga person-use drugs, ha? Kasi may karapatan ka eh. Karapatan ka na self-care. Halimbawa, may goal ka. Naalala ko, Sir Timil, nung ito, makakapagsaksi ka. Ngayon ko lang ito sasabihin eh. Nung inumpisahan natin yung 2019 yung treatment and rehabilitation center natin, no? Talagang unang kumontra sa akin, may mga kadugo ko. No? Tinulungan natin, pinasok natin. Sinira tayo, doon nag-umpisa eh. Tapos yung mga di natin kilala na gusto rin tayo tanggalin, siyempre, sinachalis lang tayo, sinakyan ba? Sumakay. Saksiya mo, Sir Timil, no? Simula umpisa, kasama kita. Actually, ang pumrotekta sa akin ito sa Caraga, mga ka-Christianuan eh.
Kasi nakita nila na maganda pala ang ginagawa natin. Maganda naman yung Certified. vision mo kasi visionary ka eh. Yung mga ano mo, hindi lang ano boss. Kasi kung tutusin nga, ito boss, ito lang din yung pinag-ano namin. Kasi dito, pagdating mo, talagang inano ka namin. Kasi unang-una boss, sa approach mo lang, yung ano nga ni Vice Mayor, minsan ka lang makita sa ganyang ano mo, public servant. So, Yung Sir Timel, nasaksyan nyo paano ako tarantaduin ng mga kadugo ko eh. yeah. Di ba? Hindi lahat. May mga kadugo rin ko na nag-stick sa akin. Pero kung hindi sino naman napaka-close mo, obra boss. Kasi kung maganda yung hangarin boss, Kaya nga, hindi ka hindi ka basta-basta ma-pull down ba? Kaya nga, pinoprotektahan tayo ng Diyos sa Oo, pamamagitan correct din ng talaga. mga kapatid natin. Ikaw, nasaksya mo lahat. Ano lang ako Eh, doon. ang problema kasi, Sir Timel, Mm. nakalipas yun, na-survive natin. Pero may mga naiwan na permanent na damage. Di ba? Sugat talaga. Sugat. Actually, mga permanent damage, ganito yan eh. Ito applicable sa lahat ha. Kaya mahirap mang-api eh. Mahirap mag-oppress sa kapwa-tao. Ang maiwan yan, halimbawa, nagkasakit dahil sa'yo. Nalugi dahil sa'yo. Nawalan ng trabaho dahil sa'yo. Ikaw yung dahilan. Sinira mo. Nagkahiwalay sa asawa dahil sa'yo. Matindi. Mga boss. permanent yan. Yeah, oo. So yes, there is a forgiveness. Pero if those na naiwang permanent, papatawarin mo pa yun, parang mahirap yun eh. Ulit ng ulit yan eh. Kasi sa una, okay. Kasi alam mo yun, Sir Timil, hindi yan masakit kung di malapit sa'yo eh. Yan ang ano ng Diyos. Ito, Ramadan ngayon, no? Correct. Hindi ka naman bibigyan ng pagsubok kung hindi malapit sa'yo ang ibibigay sa'yo pagsubok eh. Ganyan, Sir Timil. Kaya naalala ko tuloy itong buhay natin na nakaraan, no? Talagang Kaya may ikaw pa yung nagsabi, boss, na may kung nasakripisyo. mga ganyan na mga bagay, pag lalong lalapit ka sa Diyos o malapit ka sa Diyos, maraming temptasyon, maraming gigiba sa'yo. Totoo naman talaga yung experience natin. Ganyan talaga eh. Sino ba namang Experience ba? Sino bang gusto mong elevate yung panampalataya mo na wala kang pagsubok? Talagang may pagsubok yan. Tinanggap natin yun. Yun nga lang, talagang may mga permanent damage. Yun, napapatawa tayo. Pero ganyan talaga buhay. Ang gusto natin ituro dito, not because masama magtakwil sa kadugo. Pero kung yung kadugo mo ay pilit kang sisirain, itatakwil mo yan. Mismo ang Propeta Muhammad, peace be upon him, mga tito niya mismo, Abu Jahal, Abu Lahab, papatay nila yan. Kung mabasa mo yung life story niya, lumipat siya sa city of Medina, yung di niya mga kamag-anak, yung mga ansar, helper ang tawag doon, talagang pinaniwalaan siya. Mahaba ang pasensya niya, gusto niya patayin, pero may hangganan. Hanggang nag-declare siya sa battlefield talaga. Nakaway niya. So it means, kahit yung propeta, may hangganan. So tayo, defensive lang. Kasi Sir Timel, kung hinayaan ko yun, o sino ngayon ang boss dyan? Sila yata ang boss dyan. Baka tanggal na ako. Kasi nasaksiyan mo yung ginawa nila. Correct. So ito ay, pasensya na-remind tuloy ako for 6 years. Yan ay katotohanan, no? Talagang hindi lahat, all the time, ang kadugo mo ay, ito, I challenge lahat ng leader, lahat nakasubok rito, lahat dumaan rito, kahit sinong leader ka, kung makikinig ka sa akin, talagang unang-unang susubok sa'yo, yung kadugo mo, yung pamilya mo, asawa mo, anak mo, magulang mo, lahat ng leader dyan, magkakasubukan, kasi yung unang-una, ikaw ang leader, dahil alam nila yung weaknesses mo, doon ka titirahin pang di nila nakuha yung gusto nila. Lahat ng leader yan, Sir Timil. Yeah. Pati ikaw nga nasusubukan din eh, di ba? So lahat yan. So yun, it's all about how you manage. Kailangan ma-achieve mo, no? Kung ikaw naman ay pivots, para makarecover ka, tanggapin mo na pag nakita mo, kahit malapit sa'yo yan, mahal mo sa buhay, kung yan ay trigger, kailangan umiwas. Correct. Kaya may tinatawag tayong boundaries. Sa family, yun. Sa pamilya, kahit magulang mo, hindi pwedeng
Pagkakalam ko sa Quran, hindi sinabi doon na full submission to your parents. Hindi po. Ang nakalagay po doon ay kindness. Treat your parents with kindness and goodness. Kasi hindi pwedeng lahat susundin niya. Kung mali ang ituturo niya sa'yo. Di ba? So yan ang wisdom dyan, no? Kailangan maging firm ka kung ikaw ay gustong makarecover or you're leading your endeavor, yung may goal ka, kahit sino yan, ang unang-unang pagsubok mo, Sir Timil, Pamilya. kung sinong malapit sa puso mo. Diba? Yeah. So buti na lang, Sir Timil, itong mga naiwan sa akin, mababait yan. Oo. Diba? Marami kang ano. Boss. Hindi pwede. Ay, kaya talagang buhay. Kaya tayo malawak ang ating pagkaintindi. Lahat ng leader dumaan dyan. Ang unang-unang pagsubok niya, yung mga taong malapit sa kanya. Di ba? Yeah. Kasi china-challenge siya. Yeah. Kasi yung di mo kakilala, pag nakilala ka, matutuwa sa iyo eh. Di ba? Kasi they don't want to pagsamantalaan yung kindness mo. Kasi yung kindness kasi, yun yung weakness mo sa malapit sa iyo eh. Pag di nila nakuha yung gusto nila. Di ba? Mag-ano talaga yan. So usually, balik tayo doon sa road to recovery, pamilya pa rin. Pamilya pa rin. Oh. Di ba? So, family involvement therapy. Hindi pwedeng hindi kayo kasama dyan. Sa RA 9165, Section 4, Article 4. Section 41, Article 4. Kaya parati tayong may tinatawag din tayong mga family counseling. Ayan, napakamahal yan eh. Kasi pag yung mga counselor, family counselor, lahat. kasi yung profile ng bawat pero ang sa pamilya. Ito to remind you, no, kung ikaw ang case manager, sila inaayos mo sila, ginaguide mo. Hindi mo sila kinocommand. O magkaayos kayo ng nanay mo, tatay mo, asawa mo, anak mo. No. Ipo-profile yan ng case manager. O kaya counselor. Tapos yung kusang sila mismo magkakaayos, ikaw ay ina-arrange mo lang, no? Ganyan po, no? So somehow na-imagine nyo paano kami magserbisyo, di ba? Sir Timil? So ano pa madalag? Medyo natahimik ka rito sa pamilya. Hindi, boss, actually yun ang weakness ko. Accepted ko naman yan. Yes. Mahirapan na kasi hindi ako social worker, but ito daw yung na-learn ko during sa mga Colombo natin ng mga Yes. Huwag mong diktahan. Yes. Huwag mong diktahan. Mag-counselor ka. Huwag mo siyang ipaintindi mo sa kanya, ito yung mangyari. Basta doon ka lang, may limitation. Kasi ang mangyari kasi mostly, sa mga pasyente natin, pag didiktahan natin sila, parang ikaw nagko-control, which is wrong. Yun naman talaga yung palaging inan ni Dr. Ken, na ibigay mo lang, kumbaga i-weigh mo. Yun naman ang pinaka-ano dun, boss, di ba? I-discover mo. Hopefully, ma-discuss naman natin yan, boss, sa incoming natin ng mga activity. Case management. Sa case management, during sa non-physician natin, kasi invite natin, confirm na yun siya, boss. Siya yung speaker natin, good for 2. Syempre, si Dr. Mariam Cue, ang pinakaunang psychologist, no? Hirap tayo sa buong Pilipinas. Buong Pilipinas. Yan. Alam mo, siguro nung senior citizen yan, no? Paborito ko yan. Siguro kung nung dalaga yan, ang ganda-ganda. Actually, taga-Iligan siya o yung asawa niya? Taga-Bohol siya. Taga-Bohol, pero yung asawa niya, Iligan City. Si Dr. Mariam Cue. Confirm na yan siya. Sa PRC Board of Chairman. Board of Chairman. Sila ni Sir Hector Perez. Ang psychologist natin na board examiner. Magaling din yun, boss. Stricto, pero magaling. Talagang mabusisi. Mga professor. Mantakin mo kung paano tayo ginagabay ng Diyos. No? Sila, mga kakilala ko sila. Sa Manila pa eh. Or si Sir Hector, naging ko sa masteran, advisor. Ang kuya ko kasi psychologist din eh. So yung people of psychology na ko na yan nung sa FEU pa. No? So alam mo yun, nung in-establish natin ng .RC-EDS, yung palasyo ng pagmamago, ang dami talagang, ngayon ko lang na-realize, Sir Timil, yung mga tulong ng pinakita sa atin ng Diyos eh, no? May mga access ba? Mayroon tayong problema sa human rights, buti na lang. Yung RD,
at saka yung Commission of Human Rights, pina-welcome ko na. May problema tayo sa civil service o may problema. Kasi, alam mo, God will send people. Magpapadala siya ng... Merong mga instrumento. Yes. So, mahaba-haba yung laban natin, pero parang isang ano lang, may ano pala tayo dito. Sabi ko, hindi mahirap. Kasi nang dahil yan, boss, ang pinakano ko naman doon, hindi ko naman nagpapaano ko sa'yo, boss. Yes. May will ka eh. May will ka na, ito yung ano na to. Hindi ko, yes, ako, boss, marami akong ano, boss, nadaanan ng mga superior ko, kahit nag-abroad ako, pero yung will mo iba. Kahit sa laro namin. Totoo. Sa basketball. Basketball, sa football. Ako, magigib up ako eh. Sabi ko, boss, sabi mo talaga, paano tayo nanalo? Kasi, spiritually, ano ka, boss eh. Kaya ang problema, Sir Timil, dyan tayo tinitira sa narcissistic na yan. Kasi meron na akong mga dokumento, talaga kinumpli, narcissistic. That's isa yan sa mga ano, boss. Isa yan sa mga ano nila sa'yo na hindi ko maintindihan. It is not all about me. Mga GG kayo. Kaya nga nanalo kami sa football dahil mayroong ang pinakamagaling na midfielder, si Timil. Hindi mo ako napasa ng maayos kami na Alex, hindi namin ma-shoot yun. Di ba? Team effort yan. Correct. Team effort. Ayun, naipasok mo itong football. Mayroon tayong upcoming, di ako makakasama. Yeah. Makakasama dyan sa Cebu, yung Thursday Cup. Kasi nga, Laylatul Qadr namin sa Ramadan, no? So, good luck sa atin, sa team natin. Kayo ang matutuloy, no? Hoping Hopefully. for the best ng ano namin. Diyan lang tayo hindi naka-award sa Cebu. Ang Luzon, na-conquer natin, lalo sa Mindanao. Stronger. Kaya nakita namin yung team from Iloilo, from Tacloban. Depending champion yung Ano Tacloban. kaya yung Sultan Football Club? Sultan, boss, ang sabi ni Sir Ben kanina, actually, nag-usap kami, although nakita mo na yung schedule, supposed to be, boss, 5 p.m. yan mag-start. Due to merong tumawag ng mga team 40 hours. Yes. In-extend kasi kakarating lang doon na through plane. So, ibig sabihin, duda ko from Davao, if I'm not mistaken, from Manila, may team sa Luzon din. Kasi yung flight nila, boss, dadating na sila 5 o'clock. So, diretso na. Hanggang sarap maglaro, gabi, no? Until ano yan, boss? Until 2 a.m. yan. Nainis ako. Doon na lang ako magdadasal ng Laylatul Qadr. Marami pang chance. Kasi di ba may mga soccer player, siyempre, sino pa ba? Mga Muslim, sinasala. Musala. Habang naglalaro ay nagpa-fasting. Si Sadio Mane, boss. Siyempre. Magaling yun. Sino ba ang pinaka sikat na football player sa France kundi siya yung Muslim? Yeah. Si Zidane. Karim diba? Benzema. Marami. Dami. Si Pogba. Ibrahimovic. Si Pogba. So, at saka gabi naman hindi nakakain na ako noon Pag-iisipan ko tuloy kung sasama kami ni So, yun, naipasok namin ng football kasi part talaga yan. DTRC EDS, sa Rimano Football Club. If given a chance, boss, mag-ano kami doon, no? Personally, ano natin yan, Ay, mag-speech ka doon, hindi ako darating. If ever, boss, kung bibigyan tayo ng chance doon. Lahat naman ng drive natin, Yung drive talaga natin. Sa drugs yan, ha? Number 1 natin na, is to, promote, no? Sa, ito yung mga advocacy natin, especially yung mga natin doon sa labas. Prevention, pagpapaano natin, information, educational campaign. Secondary lang yung laro talaga. Oo. So, doon sila din parang naano sa atin talagang to kasi ang mga membro nila pero nasa gobyerno pa yung team natin mismo. Tayo lang ang national facility, national government kumbaga na sumasali ng ganito, boss, no? Open. Pero alam nyo, sa tingin nyo, innovation, para sa akin hindi. Alam mo bakit? Ang trabaho natin, rehabilitation Ang trabaho natin, mag-drive ng advocacy sa drugs, prevention and awareness. Yung sports, lahat ng sports nasa Riyadh. May nag-question talaga sa akin, boss. Yes. Alam ko naman na marami din akong mga kritiko ba? Hindi mo. Sabi ko nga sa'yo, in-accept ko yan. pag nag-lead ka, may critics ka. Bakit daw yung mga member natin, some of our members, or mga residente din natin, sabi ko, doon din natin makikita paano natin yung sila tinatransform.
Yung ibang members sa Kasi may football club. pasyente natin, boss, actually, marami tayong Ang pasyente. member namin sa football club, mga staff, at saka yung iba, pasyente. RDD. Kaya nga sino ba yun? Bigyan din sila ng chance. Hindi natin sila discriminate. Yun ang Sus, pinaka-basic kaya nga natin doon. naglalaro tayo para makabalik sila sa sports o Kasi matuto parang sila sa sports. drug abuse treatment sila. Tapos yung mga player, Recovery mga- drug dependent. mga recovery. Sabi ko, basic. Basic. Basic talaga. Kasi yun nga nag-put up kami dito para mapalayo sila sa Drugs. drugs. Kaya nga, instead na nandun sila sa every Sunday, nandito tayo sa police force, maglalaro. Hindi ko na inano, boss. Kasi, ang ano ko naman doon, parang, ano lang yun, jealous ba? Kasi, tayo, naka-form tayo ng team. Something like that. Pero, Ay, okay lang. nako. Well, Okay anyway, ano lang yan, gustong i-shaken tayo. Di ba? Talagang part yan sa ano part natin. yan, no? Part Sports yan. is a major intervention in drug Pinaka-ano talaga natin yung drug sports. recovery. Sports Yes, talaga. sports talaga. Kung walang sports, tanggalin ilang natin. taon yung chief of hospital mo? Kaedad ko lang, ha? Kasi, marami mga ano yan sa amin, boss. Ganun ba? Oo. Sabi ko, oo, naglalaro yan kami. Especially yung, buti kayo, no? Kasi yung team nyo, at saka yung facility daw natin, boss, talagang nakafocus lang kayo. Sabi ko, of course, through the leadership yun sa chief of hospital namin, kasi sporty siya. Alangan man, kung ang basic yung ano ko, boss, kung boss ka, nandun ka lang sa office, hindi siya ganyan. Nagmumotor nga doon. Sabi ko, ganun ba? Sabi ko, oo. Someday, ma-meet mo yan. Sabi ko, Patawag tayong narcissistic kasi sabi nila, Jack of all trades. isang rason, Gigi, gum-gum. na-question ako dyan sa yes, BBM. yes. Sabi ko, paano daw natin? How come umabot tayo ng 149%? Sabi ko, basic lang yan eh. Yung mga ginagawa natin. Yung strategy ng aming chief of hospital, bumaba siya doon talaga sa baba para tingnan yung kakailangan ng mga pasyente. In fact, siya mismo ang gumagawa. And through this, ito yung mga ano natin, yung mga broadcasting, dito natin mapahayag sa mga pasyente, sa nakikinig natin, yung mga programa natin. Malaking tulong to. So, nakausap ko sa mga kasama namin ng mga rehabilitation practitioner. Nagbabayad sila for almost 300 to 400,000 Yes, di ba? Yes. Sa Luzon. Just to have may slot sila, 1 hour. Kaya ginamit ko rin na pagiging broadcaster ko, Sabi journalist ko, malaking oportunidad namin to para mapaihayag yung mga rural sa mga rural area. So, that's the reason na yun ang achievement namin. Kasi through the political will sa chief of hospital namin. In fact, kami lang, kiniklaim ko yan, boss, actually ngayon, kami lang ang nag-ano ng mga voluntary. No? Voluntary admission sa mga pasyente. In fact, yan ang drive din sa boss namin na kailangan ma-materialize ba? No? Kasi dati, boss, maraming nagtanong na paano ipasok yung voluntary. So, ngayon, parang hindi na masyadong nagtatanong sila. No, especially. Yan ang nakakatulong itong mga, aside from sa broadcasting natin, yung pagpupunta natin sa mga schools, sa mga LGU, sa mga games. Natin, Pag naglalaro kami sa mga tournament, nagsasalita kami sa entablado. Ganun yun eh. Di ba? It's for a cause. Yung kung ano. Yung talagang for a cause kami. Kung matalo kami, masaya na kami doon. Importante na ipakita natin na rinig nila ang ating mga saloobin sa ating advokasya. Pa-shout out pala si Hans Jeffrey Grumo. Good PM po. Watching from Hinatuan, Surigao del Sur. Grumo, si Hans Jeffrey Grumo. Si VN Jam. Pa-shout out po, sir, sa mga brothers and ates. VN Jam. Ayan, no? Si Jamera Lagendag, Makabangon. Pa-shout out, no? Magandang gabi. Ayan, si Haris Magapigis, Ramadan Karim, Brad, no? Buti pa kayo, hindi pa ako nakapag simbang gabi. Siguro pagdating ko kasi minsan lang ito, mas mahalaga ito eh. Wala dito, next week wala tayo, di ba? So, pwede naman ako magsala ng tarawih doon sa pagdating namin, no? Pagdating natin. Oo. So, binabati ko rin ng San Roque, galing kami doon kami natulog.
ang ating mga kababayan dyan sa San Roque, no? Mga Muslim dyan na doon kami nagkurudge, no? So, yan. Sometimes give yourself, hindi lang sa kamusliman, sa mga Kristyano, kahit anong religion mo, meditate. Give your time to meditate, no? Kasi if you are working in the government, you are serving the people, maraming stress yan. And the only to maintain your strength, always meditate sa Diyos. Certimil. Kasi normal tayo, sometimes na nangihina tayo di ba? Tulad nga sinabi ko sa'yo, yung mga kadugo mo mismo ay tinatarantado ka, very obvious yun Kaya nga, balik tayo rito sa family, you have to put a boundaries. Kasi alam mo na yan Sisirain ka lang yan Yes, forgiveness. Pero uulit yan. Kasi naranasan mo na yan. May mga naiwan ngang permanent na damage No? So, use your head. Walang masama. Karapatan mo rin ang self-care. Parang sa person use drugs, kung ikaw ay alam mo na triggers yan, diyan ka makakasuyop sa best friend mo, alam mo na kunwari, hindi kayo inom, pero aalis kayo, papasyal kayo, alam mo yun Kailangan mong umiwas And for those, alam mo, sabi nga na, sit with people where you can improve yourselves. Ano yung mga tao na dapat mong kasama? Sila yung, alam mo yung sarili mo yun yung hindi crab mentality, hindi insecure. Ang pinag-uusapan, puro visionary na ito, hindi yung alam mo yung mga tao na puro pinag-uusapan, isang tao, mahirap mag-backbite, chismis, yun sinyalis po yun na hindi magandang mga kasama yun. Oo. Yung mga pinag-uusapan ay social status ng community, pinag-uusapan ay appreciation, and even, alam yun, mga plano. Yan yung mga taong dapat dyan kayo umupo para makisama. Kaysa yung mga tao na, yung tawag dyan, tangatol. Yung katol ba na mosquito? Tangatol. Anong tawag dun sa Bisaya? Sa Marano kasi tangatol yung kakatuling ka lang ba? Parang sa basketball na ibe-bench ka lang. Yung mga ganyan, no? So, the root cause of that, kasi may mga taong hindi appreciative. Diba? Kaya nababattery pa ako dyan sa narcissistic kasi demonic yan, na ugali. If you're narcissistic, makasarili ka If you're narcissistic, you don't care of anybody, wala kang puso. Puro ikaw lang. Ano yan? Para sa mga bilang Muslim, munafik yan. Talaga, mahuli-huli ko lang. Magdimandahan tayo. Kasi ano yan di maganda. Yeah. Talaga, I've been studying, internalize ko, that is a worst behavior na mahirap i-reverse. Ano na yan spiritual yan Kasakiman, kahambugan, di mapagkumbaba. Di ba? So, kayong mga kapatid natin, no, lalo na ang mga person use drugs, iwasan nyo rin sa mga kasama nyo o malapit sa inyo mga ganyang ugali. Kasi definitely, you will relapse. No? Diyan sa bangin ng addiction, malalaglag kayo dyan. Hindi kayo makakabawi niyan. Patuloy na paikot-ikot kayo sa mundo ng addiction. Kung hindi nyo inisip, yang mga triggers na yan, mga tao na sa paligid nyo, sila pa rin yun. It's either makatulong sa'yo or makasira sa'yo. Yeah. Last message, Sir Timil. Ano lang, boss. Time to sa boss, no? Na ko din to sa Ramadan, no? Sa panahon din ng Ramadan, boss. Yes. More on repentance, no? Yes. Pagpakumbaba, forgiveness. Yes. So, kahit nagsimba ko last Sunday, boss, yun Yes. din ang parang homily, no? Repentance. Kasi papasok na din kami sa Holy Week. So, ganun lang. As a Christian, kailangan din natin mag-ano sa sarili natin.
That's all, boss. Maganda yan. Alam mo, patawarin yung nakagawa siya ng masama. Pero you have to put boundaries. Yeah. Propeta nga eh. Kasi you will die. You will be unsuccessful. Kakainin nga. Kakainin ka. Kakainin ka. Di ba? Strategic ka Alam pa ko rin. yan, ano ko yung Hindi mo kasalanan magdepensa. Kasi calculated na yan eh. Alam mo na yan eh. No, na kaya niyang gawin sa'yo, nag-iwan ng permanent damage, uulit-ulit yan. Yan, di ba yan ang tinuturo natin sa mga person use drugs? Correct. Patawarin mo yung nag-trigger sa'yo para makasuyop ka, pero umiwas ka. Kasi pag di niya pinatawad yung issue na yan, galit siya. So patawarin mo, pero hindi mo pala lalapitin yan. Di ba? Kasi makaka-relapse ka niyan eh. Correct. So ganun ang buhay. In a normal life na walang addiction. Alam mo na makaka-damage sa'yo. No? Ulit-ulit na permanent damage. Iwasan mo. Marami ka pang gagawin sa buhay mo. Diba? Mga kaigsunan. And peace, no more presidents, and all the wars will end. One united world under God. When the children cry, let them know we tried. 'Cause when the children. Last message ko mga kaigsunan, amigo-amiga, kakaiba naman tong sasabihin ko. I would like to deliver my last statement sa mga leaders. You are leading. Yung kapatid ko kasi tumatakbo rin eh. No? Sa politika eh. Lahat ng leader, be firm to your foot kung saan kayo nakatayo. No? Yung trials and tribulation is part of leadership yan. And the end of the day, it's how you decide. Sabi ko nga, even sa addiction, ang pinaka huling i-execute nyo in how you decide. Paano ka mag-decision, yung being a decision maker. No? So, kung alam mo ang tama, kahit anong mabangga, babanggayin mo ang sarili mo dahil may mali, babanggayin mo talaga yan. You have to confront yourself kung anong tama. Ibig sabihin, kahit sarili mo ang nakalaban mo, kasi mali yun, kakalabanin mo for the purpose to decide ng tama. Okay? Sa lahat ng naging leaders, no? At magiging leaders pa, naway may natutunan tayo, mga kaigsunan, na bilis naman ng isang oras, sa susunod ng ating panayam, ang inyong prinsiping manggagamot, Dr. Milhamid Prince Tumawis, Po, si Cesar Mark Anthony Asarcon, Kalinaw o Kahimsog. Then the new world begins. Broadcasting live from Governor D.O. Plaza, Government Center, Patinay Prosperidad, Agusan del Sur. This is 89.7 Agusan Radio FM, the broadcast radio station of the provincial government of Agusan del Sur. 89.7 Agusan Radio, a station that delivers relevant, fresh news and information. 89.7